Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa na bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo kaya grabe, tatago yung tao. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na dun sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Samantalang nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Pagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa pagdinig sa Blue Ribbon. Wala nang issue ang notaryo doon eh. Kung tutuusin mo eh. Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya. Base sa kanyang paglalahad. Under oath. Under oath yun. Sumumpa siya, humarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Pagkatapos hahanapan mo ng notaryo. Wala na say-say yung notaryo. Hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun, maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Baka sakali lang. Yung dokumento lang sinabmit. Kung dokumento lang sinabmit. Pero hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sino magpapatunay kung hindi siya darating din? Susumpa pa rin siya na ako po ang may pirma dito sa sworn affidavit na ito. Halimbawa, Sen, may dala-dala nga siyang papel doon. Yung salaysay niya, hindi notarized. Okay lang din yun. Kasi nga, sumumpa siya. Kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang notary public na yon. Nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Kaya lang, sa tamang panahon, kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, magkakasala din yon. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary para lang additional na kanyang ikabubuhay. Isip-isipin mo sa dami ng ninunotaryo niya September pa lang, book 8 na. Wow! Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang ninunotaryo. At saka talagang hanap buhay nila. Tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga, doon sa Villaruel, sa Pasay City. Sa Pasay, meron para sa ibang lugar. Ang gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Makikita pare-pareho yung notarial details. Pare-pareho yung pirma. Pareho yung pagkaka-stamp ng dry seal. Sasabihin niya ngayon na hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang para imprimatur. kumita ka. May imprimatur siya, Sen, ano? Inatasan niya yung tao. Baka akala niya kung dininay niya yung kanyang wala na siyang sabit doon. Pinayagan mo Pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito, may inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa'yo. Hindi nga ikaw may pirma, kaya lang ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa'yo, kasalanan mo yun. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma at nagpanotaryo.
At pinalalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati, nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutesa, ikino-coach nyo paraan niya. Mukhang, Ginawa ng usap. Pati yung Jarius Bondok dyan sa dati mang ginagalang kong mga kolumnista. Pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga, apat kaming merong kopya noon. Opo. Apat lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang napagawa niyang kopya. At yung hawak niya ay Xerox copy. Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. si katabi ko doon nung panahon na yun ay si Senator Win, at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Na meron daw kasi siya sinasabing box at sinabi ko raw maliit. Wala ko sinabing ganun eh. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya eh. Dalawa, isang linya. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin eh. E di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang nalalaktawan. May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Alam din nila may nalaktawan siya eh. Yung palang hawak niyang kopya, na Xerox copy, wala talaga doon sa original eh. Putol po kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Sa kanya rin galing yun eh, hindi naman sa akin eh. Ang dating parang kino-coach nyo, binalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang ganun kaya ako sinasabi na kung sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, sila ang inuusig. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nagpasesya na kausapin ako eh. Ayoko nga dahil may session kami, sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ako'y pumunta ron o ganyan-ganyan. O sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun, tingnan natin. So parang yun, pati sisilipin nila. Pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Kaya ganito ang ginagawa nila. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. So, ako na lang yata yung lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Parang ayaw nilang matamaan kung sino yung... Halatang-halata mo naman ngayon, di ba? Nako. Pero doon sa, balikan ko yung punto na, tsaka sendo sa Diskaya. Well, hindi naman yan, sabi natin, hindi restitution. Diba? Gaya ngayon, yung mga sasakyan natin ng Diskaya, ipasusubasta na. Kinuha naman nilang lahat, di ba? Opo. Ano bang gusto nila ron? Hindi mo na pinakikilaman yun. Bahala na sila doon. Basta tao ang mini-maintain kong palagi. Kaya ko lang sila kinasangkapan para lang matugis natin, para matukoy natin, maipalitaw natin, mapanagot natin sino talagang utak dito, sino ang ugat ng lahat ng ito. Ngayon, kung ayaw pa niyong maniwala at kayo na gusto pang palitawin yung kaibayo, kabaligtaran na to, ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap na lang. Kaya pa lang kanilang mga pinagdidemanda ngayon, puro mga kawani lang ng DPWH. Wala silang ni isang politiko na dinimanda. Wala. Ayaw nila yun. Teka lang, doon sa... Wala ba lang, wala ho bang offer ng mga Diskaya? Sen, pakisabi mo nga sa kanila, magbibigay na lang kami kahit 1 bilyon para lang matuloy na lang itong pagharap namin sa Senado, kaya pagiging state witness. Wala ba silang offer na gano'n man lamang sa... Hindi ko na katungkulan yun. Basta naiharap ko sila, inayawan sila sapagkat ayaw nga nilang matukoy yung bahala na sila. Ngayon, kung may paraan sila na matukoy talaga yung mastermind, sa akin palagay, hindi naman nila gagawin. Kasi lahat ng tumitestigo para matukoy lahat yon ay kanilang ginigipit, kanilang ginigisa, kanilang pinag-uusig. Wala silang hangarin na makita yung totoo. Ang hangarin nila ay mapagtakpan kung sino man ang may utak dyan.
Saan meron isang post sa social media, no? Maganda lang ito, hindi ko na babanggitin isang abogado po ito. Maganda yun, yung kanyang, yung ating pinag-uusapan na may kinalaman dyan sa restitution. Sabi nung itong abogadong ito, pinipilit ni Senador Marcoleta ang posisyon niya na hindi raw pwedeng mag-impose ang DOJ na condition na restitution bago tanggapin ang mga diskaya bilang state witness. Pero sabi niya, halatang hindi talaga nag-practice daw ng litigation si Senador Marcoleta. Ganito lang kasimple yan. Sa litigation ng abogado na humahawak ng kaso ay may full control sa presentation ng evidence. Siya ang nagde-decide kung anong ebidensya ang ipipresenta niya at kung sino ang magiging testigo niya. Walang sino mang pwedeng magdikta sa kanya, hindi korte, hindi senado, at hindi kahit sino. Kaya kung may lalapit sa isang abogado, sabing, attorney, gusto ko pong mag-witness sa kaso ninyo, may absolute discretion ng abogado na sabihin, hindi kita kailangan. At kung gusto niya, pwede rin niyang sabihin, sige, tatanggapin kita, pero magbayad ka muna ng utang mo sa client ko. Ganun daw po kasimple sa ng kanyang punto. No, ano sasabihin natin dyan? Hindi, parang gusto niya patunayan na bagamat wala yung restitution doon sa batas, may discretion pa rin daw po yung mga abogado na kung yun ang hinahanap ng Department of Justice. Ayan. Hindi nila naiintindihan ang matagal ko nang gustong ipaliwanag. Hindi madali para makatukoy ka ng malalaking isda. Opo. Walang magbo-volunteer sapagkat masasapanganib sila. Oho. Di ba? Paano ba natin ipaliliwanag sa napakasimpleng pananalita ito? Kung hindi ka gagamit ng whistleblower, opo. wala kang makukuha. Walang magtuturo eh. Walang magbo-volunteer. O ngayon, kaya lang naman meron tayong witness protection program para sa ganung mga pagkakataon. Di ba? O, kailangan i-process mo sila. Kailangan pumasok sila sa proseso para sa ganon, kung qualified sila, maging state witness. Yung sinasabi ng abogado yan, malayo doon sa pagiging state witness. Ayun. Ito sa pilitan na magiging state witness siya, kaya nga pipirma siya doon eh. Opo. Pero sa pagtulong niya sa Estado, kinakailangan meron siyang protection. Sa example ng abogadong sinasabi mo, wala ito eh. Opo. Di ba? Protection ng Estado ang ibibigay sa kanya. Doon sa witness. Kailangan mong maproteksyonan dahil mahirap ang kanyang gagawin. Yun lamang ang ibibigay. Kaya nga yung title ng batas na yon, Witness Protection Program and Benefit Program. Ngayon, kung ikaw mismo maglalagay pa ng iba pang requirement, hindi mo siya tinutulungan, hindi mo siya pinoproteksyonan. Lalo mo siyang pinahihirapan. Ginagamit mo na nga siyang ng kasangkapan para makahuli ka nga eh. Pagkatapos bago ka makahuli ng malaking isda, siya pa ang gagawan mo ng... Bibigyan mo ng kondisyon. Bibigyan mo pa ng kondisyon. Wala ka talagang mahuhuli pagka ganyan ang usapan. Ayun. Yun ang pinakasentido ng gusto kong mangyari. Kasi napakarami kasing mga abogado na kanya-kanya ng pagkakaintindi sa batas, pinakasimple na yung gusto kong mangyari, lalo nilang pinalalabo, pinag-uusapan.